Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po ang bago nating istorya. Unang kabanata. Patibong. Sa isang baryo sa gilid ng kagubatan, kung saan ang mga ilaw ng gasera ang tanging liwanag sa gabi, tatlong matandang lasenggo ang nagtipon sa kubo ni Katuring. Ang kanilang misyon, hulihin ang aswang na sinasabing perwisyo sa paligid ng baryo tuwing kabilugan ng buwan. Katuring, sigurado ka ba sa plano mo? Tanong ni Mang Simeon habang iniinom ang huling patak ng lambanog mula sa kawayan na bote. Siyempre, hindi to basta plano. Isa itong estratehiya. Sagot ni Katuring habang nilalagay ang isang lambat na gawa sa abaka, sa isang mataas na sanga ng puno. Kapag dumaan ang aswang dito, babagsakan siya ng lambat, tapos tayo na ang bahala. E paano kung hindi dumaan? Tanong ni Ingo na abala sa pag-aayos ng kanilang maliit na baonan ng asin at bawang. E di hindi, basta maghintay hanggang dumaan siya. Nagkibit-balikat na lang si Ingo. Wala namang mawawala sa kanila, bukod sa oras at isa pang bote ng lambanog. Pagdating ng gabi, tahimik ang buong baryo. Tanging ang huni ng mga kuliglig, at ang bahagyang kaluskos mula sa kagubatan ang maririnig. Nagtago ang tatlong matanda sa ilalim ng puno kung saan inilagay ang lambat. May hawak si Mang Simeon na maliit na tambol na gawa sa kawayan, para raw magbigay ng ritual na ingay, kung sakaling mahuli ang aswang. Lumipas ang ilang oras. Parang wala namang darating, bulong ni Ingo habang sinusubukang tikman muli ang natirang lambanog. Biglang may ingay mula sa mga damo sa di kalayuan. Natigil ang pag-inom ni Ingo at napatingin silang tatlo. Ayan na. Bulong ni Katuring. Isang hugis ng tao ang dahan-dahang lumapit sa puno. Mahaba ang buhok, nakausli ang likod, at tila mahaba ang mga kuko sa mga kamay. Halatang hindi ito pangkaraniwang nilalang. Dumaan ito mismo sa ilalim ng lambat. Ngayon na, Katuring. Sigaw ni Mang Simeon. Hinatak ni Katuring ang lubod na nagdudugtong sa lambat. Pero imbes na bumagsak ito sa aswang, bumagsak ito sa kanila. Nakulong ng lambat ang tatlong matanda habang nagpupumiglas sila na parang mga isda sa lambat. Napatigil ang aswang, nakatingin lang sa kanila mula sa gilid ng puno. Maya-maya, tila naguguluhan ito sa nangyari. Nagsalita ito, "Anong ginagawa niyo dyan?" Hindi makapagsalita sina Katuring, Mang Simeon, at Ingo sa kahihiyan. Sa wakas, nakawala sila mula sa lambat, at mabilis na kinuha ang kanilang tambol, asin, at bawang. Hoy, ikaw! Huwag kang lalapit! Sigaw ni Katuring habang itinutok ang bote ng lambanog na akala mo'y sandata. Nagulat ang aswang. Lambanog. Bawal sa akin yan. Sabay talikod at tumakbo papunta sa kagubatan. Teka, natakot? Tanong ni Ingo, na napakamot sa ulo. Sabi ko sa inyo, epektibo ang estratehiya ko. Sagot ni Katuring, pilit na nilalagay sa kanya ang papuri. O tara na, maghahanda pa tayo ng mas maayos na bitag, para sa susunod. At sa unang gabi ng kanilang misyon, aksidente man o sadyang malas, tila nagtagumpay ang tatlong lasenggo. Ikalawang kabanata, ang palpak na tambol. Makalipas ang unang gabi ng kanilang kakaibang misyon, muling nagtipon ang tatlong matanda sa kubo ni Katuring. Kahit na natakot ang aswang, hindi maitatangging palpak ang kanilang unang patibong. Kailangan natin ng mas matinong plano, sabi ni Mang Simeon habang pinapanday ang isang bagong tambol mula sa kawayan. Hindi pwedeng tayo na naman ang mahulog sa lambat. Tama. Wika ni Katuring habang ngumunguya ng nganga. Gagawa tayo ng patibong na siguradong hindi tayo mabibiktima. Si Ingo, na abala sa pag-inom ng bagong lambanog, ay biglang tumawa. Bakit hindi tayo gumawa ng bitag na hindi gumagalaw? Para kahit sino ang magkamali, hindi tayo ang mapapahamak. Nag-isip si Katuring. Magandang ideya yan, pero kailangan nating idagdag ang tambol ni Mang Simeon. Gamitin natin ang tunog para mangakit ng aswang.
Sa gabing iyon, naghanda sila ng bagong bitag. Gumawa sila ng hukay sa lupa na may talukbong na mga dahon. Sa ilalim, naglagay sila ng tinik ng kawayan, at ilang banga ng lambanog bilang pain. Sa tabi ng hukay, inilagay nila ang tambol ni Mang Simeon, na gagamitin ni Ingo para tumawag ng atensyon. Pagdating ng gabi, naupo si Ingo sa tabi ng tambol habang si Katuring at Mang Simeon ay nagtago sa likod ng mga punong kawayan. Handa na ang lahat. Siguraduhin mong maayos ang pagtambol mo, Ingo, bilin ni Katuring. Huwag mong sirain ang plano. Tumango si Ingo, pero bago pa magsimula, sinubukan niya munang tumikim ng lambanog. Pampalakas ng loob, aniya. Nagsimula ng tumambol si Ingo. Ang tunog ay umeko sa dilim ng kagubatan. Maya-maya pa, may narinig silang ingay mula sa malayo. Ayan na. Bulong ni Mang Simeon habang hinawakan ang bote ng asin. Lumapit ang anino mula sa kagubatan. Ang nilalang ay tila hindi tao, maliit, kuba, at may mahahabang kuko. Dumaan ito malapit sa tambol, ngunit imbes na mahulog sa hukay, tumigil ito at tumingin kay Ingo. Napapaisip ang aswang, na tila nagtataka sa kakaibang tambol. Namutla si Ingo. Hindi niya inaasahan ang reaksyon ng aswang. Sa kaba, mas lalo niyang binilisan ang pagtambol. Napatingin ang aswang sa hukay, pero hindi ito nahulog. Sa halip, tila napansin nito ang lambanog. Lambanog? Tanong nito, na may halong pananabik. Matagal na akong hindi nakakatikim niyan. Sa takot, inihagis ni Ingo ang banga ng lambanog sa aswang. Sa sobrang pagkagulat, bigla itong nadulas at nahulog sa hukay. Nagtatakbo sina Katuring at Mang Simeon papunta kay Ingo. Anong nangyari? Tanong ni Katuring. Hindi ko alam. Basta hinagis ko ang lambanog. Sagot ni Ingo habang nagpapahid ng pawis. Sa hukay, narinig nila ang aswang. Napatanga ang tatlo. Hindi nila alam kung matatawa o matatakot sa sitwasyon. Pero isang bagay ang malinaw, kahit aksidente, nahuli na naman nila ang target. Ayos! Sigaw ni Katuring. Tuloy-tuloy na to. Pero sa susunod, mas mag-ingat na tayo. Habang binabantayan nila ang nahuling aswang, hindi nila alam na mas maraming mata ang nagmamasid sa kanila mula sa dilim ng kagubatan. Ikatlong kabanata, ang lason sa alak. Kinabukasan, sa kubo ni Katuring, abala ang tatlong matanda sa pagpaplano ng kanilang susunod na bitag. Hindi pa rin sila makapaniwala na nahuli nila ang aswang kagabi gamit lamang ang lambanog. Ngayon, mas determinado sila na gawing mas epektibo ang kanilang paraan ng panghuhuli. Habang pinapanday ni Mang Simeon ang bagong bitag, napadaan ang ilang kapitbahay nila at sinimulang pagtawanan ang tatlo. Ano ba naman kayo, mga lasenggo? Bakit hindi nyo nalang itigil ang kahibangan nyo? Baka kayo pa ang kainin ng aswang. Sigaw ng isang babae habang may dalang basket ng gulay. Tama na yan, mga lolo. Magretiro na kayo. Baka maubusan pa kayo ng lambanog, sabi naman ng isa pang lalaki na sumabay sa tawanan. Hindi na umimik ang tatlo, pero halata sa mga mukha nila ang asar. Nang makaalis ang mga kapitbahay, nagkatinginan sila. Tingnan natin kung sino ang tatawa pagkatapos nating mahuli ang aswang, wika ni Katuring. Ang problema kagabi, wika ni Katuring, kulang tayo sa strategy. Kailangan natin ng bitag na hindi nila inaasahan. Paano kung lagyan natin ng pampurga ang lambanog? Suhestyon ni Ingo habang iniikot ang bote ng lambanog na halos wala ng laman. Kapag ininom nila, siguradong tatakbo sila sa banyo. Napakamot ng ulo si Mang Simeon. E paano kung tayo ang makainom? Mawawala ang lahat ng plano natin. Simple lang, sabi ni Ingo. Iba ang bote na para sa atin, iba ang para sa kanila. Lagyan natin ng palatandaan. Ano namang palatandaan? Tanong ni Katuring, medyo duda sa ideya ni Ingo.
Lagyan natin ng X ang bote ng pampurga gamit ang uling, sagot ni Ingo. Siyempre, huwag na huwag ninyong iinumin iyon. Sa gabing iyon, dinala nila ang 2 bote ng lambanog, isa para sa kanila at isa para sa mga aswang. Nilagyan ni Ingo ng malaking X ang bote ng may pampurga. Sa ilalim ng isang puno, naglagay sila ng patibong na gawa sa kawayan na may nakakatusok na mga kahoy. Ang lambanog ay inilagay nila sa gitna ng patibong bilang pain. Habang naghihintay, naglatag sila ng banig at nagsimula ng uminom mula sa bote na walang marka. Siguraduhin mo, Ingo, na hindi mali ang mga bote, paalala ni Mang Simeon habang umiinom. Relax lang, alam ko ang ginagawa ko, sagot ni Ingo, na halatang lasing na. Biglang may narinig silang kaluskos mula sa madilim na bahagi ng kagubatan. Napatingin silang tatlo, at nakita nila ang hugis ng isang mataas na nilalang na tila may mahahabang bisig at matulis na kuko. Nariyan na. Bulong ni Katuring. Humanda na kayo. Lumapit ang nilalang sa lambanog. Amoy na amoy nito ang inumin at tila sabik na sabik. Bigla nitong kinuha at ininom ang laman. Ngunit sa sobrang lakas ng aswang, hindi nito napansin ang patibong sa ilalim. Napatapak ito sa mga kawayan na may mga tinik. Napasigaw ang nilalang. Nahuli natin. Sigaw ni Katuring habang nagtatalon sa tuwa. Mabilis siyang nagtungo sa bitag. Ngunit sa kasabikan, natapilok siya at nahulog sa gilid ng patibong. Bumagsak ito sa loob. Habang nakahiga si Katuring sa lupa, napansin niya ang aswang sa kanyang tabi. Nanginig siya sa takot. Biglang nagkaroon siya ng ideya. Itinuloy niya ang panginginig at hanggang magmukhang nangingisay, na parang may epilepsy. Ngunit hindi gumana ang kanyang pagpapanggap. Dahil halos magkatabi lang sila. Kumilos pa rin ang aswang. Nang sasakmalin na siya, biglang napangiwi at napahawak ito sa tiyan. Bakit parang masakit ang tiyan ko? Sa isip ng aswang na napaatras, dala ang natitirang bote ng lambanog. Inakala nitong dugo ang laman ng bote dahil sa amoy. Nakawala ang aswang, palayong tumatakbo na may nararamdaman. Ayos. Tumalab na ang pampurga, sabi ni Ingo, habang pinipilit buhatin si Katuring mula sa gilid ng patibong. Pero paano natin siya susundan? Simple lang, sagot ni Mang Simeon, itinuro ang mga bakas ng aswang. Sundan natin, wika nito. Nang gabing iyon, nasundan nila ang aswang sa kabila ng kanilang mga aksidente. Nakita pa rin nila ito habang ito ay nagtago sa isang kubo, hirap na hirap dahil sa epekto ng pampurga. Hindi nila mapigilan ang matawa, dahil sa dami ng pampurga na inilagay. Ayos ang taba ng utak mo. Sabay nagtawanan ang tatlong matanda. Ika-4 na kabanata, ang bakas ng takot. Habang nilalakad ng tatlo ang bakas ng aswang, hindi pa rin sila makapaniwala sa kanilang nagawa. Sa kabila ng kanilang mga pagkakamali, tila sinuswerte sila sa bawat laban. Ingo, magaling ang pampurga mo, sabi ni Mang Simeon habang iniiwas ang sarili sa mga sanga ng puno. Pero paano kung naubusan tayo ng lambanog? Hindi mangyayari iyon, sagot ni Ingo. Siguradong maraming nagtitinda sa bayan. Tsaka, mukhang mas gusto ng aswang ang amoy ng lambanog kaysa sa dugo. Tama ka, wika ni Katuring habang hawak ang bitbit niyang lambanog. Pero teka, anong gagawin natin? Simple lang, sabi ni Ingo. Kapag nahuli ulit natin siya, tanungin natin kung gusto niyang makipag-inuman sa atin. Kung tatanggi, mas lalo natin siyang paghihinalaan. Tumawa ang tatlo, kahit pa alam nilang seryoso ang misyon. Hindi nila maiwasang magbiro sa kabila ng panganib na kanilang hinaharap. Nakarating sila sa isang maliit at lumang kubo na nakatayo sa gitna ng kagubatan. Nakasara ang pinto, pero kita mula sa siwang ng bintana ang mahinang ilaw mula sa loob. Sigurado akong nandyan siya, bulong ni Katuring. Dahil dito nagtapos ang mga bakas ng paa. Tama, sagot ni Mang Simeon.
Pero paano tayo papasok nang hindi siya naghahanda? Biglang kinuha ni Ingo ang bote ng lambanog. Madali lang yan. Bibigyan natin siya ng isa pang bote. Sigurado akong hindi niya matatanggihan ito. E paano kung hindi nga niya tanggapin? May ibibigay akong lambanog sa bahay, gusto mo ba? Syempre gusto ko. Oh, kita mo, ikaw nga ay hindi makatanggi. Habang lumalapit sila sa kubo, biglang bumukas ang pinto. Lumabas ang aswang, halatang pagod at hirap pa rin sa tiyan. Nang makita sila, tila nagulat ito pero mabilis na nagkunwaring kalmado. Sino kayo? Anong ginagawa nyo rito? Tanong ng aswang, pilit na nilalabanan ang takot. Kami ang mga tagapagligtas mo. Sagot ni Ingo. May dala kaming gamot para sa sakit mo. Lambanog. Nilabas ni Ingo ang bote at iniabot ito sa aswang. Napatingin ang nilalang sa bote, halatang nag-aalangan. Ano yan? Lason. Tanong nito, na parang nakahanda ng umatake. Hindi lason, sagot ni Katuring. Pangako, pampakalma lang ito. Subukan mo. Hindi ka na magkakaproblema sa tiyan mo. Dahil sa pananabik, kinuha ng aswang ang bote at tinungga ito. Ngunit sa kalagitnaan ng pag-inom, bigla itong napahinto. Napangiwi at tumakbo papasok sa kubo. Ayos. Umapekto ulit ang pampurga. Sigaw ni Ingo habang nagtatawanan sila. Habang abala ang tatlo sa pagtatawanan, biglang may narinig silang kaluskos mula sa likod ng kubo. Napatigil sila at nagkatinginan. May kasama siya. Tanong ni Mang Simeon, biglang naging seryoso. Tingnan natin, wika ni Katuring. Pero maghanda kayo. Malay natin kung ilan ang aswang dito. Tahimik silang naglakad papunta sa likod ng kubo, dala ang kanilang mga lambanog at kahoy na sandata. Ngunit sa kanilang pagmamadali, hindi nila napansin ang bitag na inilagay nila. Natapakan ito ni Katuring, at nahulog siya sa hukay. Tulong! Sigaw niya habang pilit na umaahon. Napalingon ang aswang mula sa loob ng kubo. Lumabas ito, hawak ang bote ng lambanog, at tila natutuwang makita ang nangyari kay Katuring. Aba! Nahulog ka pala. Swerte ko naman, sabi ng aswang habang dahan-dahang lumapit. Ngunit bago pa makalapit ang aswang, biglang bumangon si Katuring at nagkunwaring mas mahina pa kaysa sa tunay niyang kalagayan. Huwag mo akong kainin, nalason ako. Baka mahawa ka. Napakunot ang noo ng aswang, pero bigla nitong naamoy ang bote ng lambanog na hawak ni Katuring. Inakala nitong dugo ang laman ng bote dahil sa kakaibang amoy. Mukhang mas masarap ito kaysa sa dugo mo, sabi ng aswang habang ininom ang natitirang laman ng bote. Habang abala ang aswang sa pag-inom, sinamantala ni Ingo at Mang Simeon ang pagkakataon. Gamit ang lambat na dala nila, mabilis nilang itinapon ito sa aswang at hinilo pababa. Huli na, sigaw ni Mang Simeon. Ang aswang, na naguguluhan pa rin dahil sa epekto ng lambanog at pampurga, ay hindi na nakapiglas. Sa wakas, matagumpay nilang nahuli ang nilalang. Anong gagawin natin sa kanya? Tanong ni Ingo. Dadalhin natin siya sa baryo, sagot ni Katuring. Oras na para ipakita sa mga kapitbahay natin na hindi tayo basta-bastang mga matanda. Habang naglalakad pabalik sa baryo, naisip nila na manghingi ng alak sa mga kapitbahay. Bilang gantimpala, hindi mapigilan ng tatlo ang magtawanan. Sa kabila ng kanilang katandaan, at kakulitan, napatunayan nilang kaya pa rin nilang labanan ang takot. Kahit sa paraang hindi inaasahan. Ika-5 kabanata, ang pagbabalik sa gubat. Pagdating nila sa baryo, kasama ng tatlo ang aswang na nakatali ng lambat. Ang bawat hakbang nila ay sinusundan ng mga tingin ng mga tao. Ang ilan ay nagulat, ang iba'y natakot, ngunit ang karamihan ay nagtaka, kung paano nagawa ng tatlong lasenggo na makahuli ng isang aswang. Ano yan? May nahanap kayong bagong pusa. Biro ng isa sa mga kapitbahay, sabay tawa. Hindi ito pusa. Ito ang aswang na nagpapakaba sa baryo natin.
Sagot ni Katuring, itinaas ang dala, para makita ng lahat. Biglang nagkaroon ng katahimikan. Ang mga tao'y nagtipon-tipon sa paligid, at kitang-kita ang takot at pagkamangha sa kanilang mga mukha. Paano nyo nagawang mahuli iyan? Tanong ng isang matandang babae. Kayo pa na puro lambanog lang ang alam. Simple lang, sagot ni Ingo habang hawak ang bote ng lambanog. Matutong gumamit ng tamang talino at bitag. Tsaka konting swerte. Natawa ang ilan, ngunit nanatiling seryoso ang iba. Ang baryo ay matagal nang kinukubabawan ng takot dahil sa mga misteryosong pagkawala ng hayop at kakaibang ingay tuwing gabi. Ngayon lang nila nakita ang tunay na anyo ng banta. Anong gagawin natin sa kanya? Tanong ng kapitan ng baryo habang tinitingnan ang aswang na nanatiling tahimik ngunit puno ng galit ang mga mata. Babantayan natin siya. Ibilanggo muna natin sa lumang imbakan ng palay habang iniisip natin ang susunod na hakbang, sagot ni Mang Simeon. Hindi pwedeng pakawalan ito, baka balikan tayo. Pumayag ang lahat, at dinala nila ang aswang sa imbakan. Pinatungan nila ng matitibay na kahoy ang pinto at binantayan ng dalawang kalalakihan. Habang nagbabantay ang mga tao, bumalik ang tatlo sa kubo ni Katuring para magpahinga. Hay! Grabe yon, ani Katuring habang umiinom ng lambanog. Pero aminin ninyo, nakakatuwa ring makita ang reaksyon ng mga kapitbahay natin. Oo nga, sabi ni Ingo. Pero sigurado akong hindi pa tapos ang laban na to. Ang aswang na yan ay may mga kasama. Napatigil si Mang Simeon sa pag-inom. Tingin mo may babalikan pa tayo sa gubat? Tumango si Ingo. Oo. At kung tama ang hinala ko, mas marami pa tayong kakaharapin. Kinabukasan, nagdesisyon ang tatlo na bumalik sa gubat. Sa kabila ng takot ng mga tao, nanatili silang matapang. Ang layunin nila ngayon ay hanapin ang pugad ng mga aswang para tuluyang wakasan ang banta sa baryo. Dala-dala nila ang kanilang mga lambanog, bitag, at bagong pampurga na mas pinalakas ni Ingo. Ito ang pinakamalupit na formula, wika ni Ingo habang ipinapakita ang bagong bote. Siguradong hindi lang tiyan ang susuko rito. Pagdating nila sa gubat, agad nilang napansin ang kakaibang katahimikan. Wala ni isang tunog ng ibon o kuliglig. Hindi ito normal, bulong ni Katuring habang binubuksan ang kanilang bitbit na itak. Habang naglalakad, bigla nilang narinig ang kaluskos mula sa likuran. Nang lingunin nila, nakita nila ang isang grupo ng mga aswang na dahan-dahang lumalapit. Mas marami ito kaysa sa inaasahan nila, at bawat isa ay may matutulis na kuko at nakakakilabot na itsura. Aba! Parang reunion nila. Biro ni Mang Simeon kahit halata ang kaba sa boses. Huwag kayong mag-alala, sabi ni Ingo habang inilalabas ang bote ng pampurga. Hawak natin ang sikreto sa tagumpay. Habang papalapit ang mga aswang, mabilis na kumilos si Katuring. Itinapon niya ang isang bote ng lambanog sa lupa, at biglang nagsilapitan ang mga aswang para amuyin ito. Amoy dugo. Sigaw ng isa sa mga aswang. At pinagpasapasahan ito pagkatapos tumungga. Ngunit bago pa nila maubos ang laman ng bote, nagsimula na silang magpawis at magkaaberya. Ang iba ay napahawak sa tiyan, at ang iba ay namamalipit sa sakit, habang nakahawak sa tiyan. Bakit parang may apoy sa sikmura ko? Sigaw ng isa habang nagpupumilit na lumayo. Habang nagkakagulo ang mga aswang, itinapon ni Mang Simeon at Ingo ang kanilang lambat. Nahuli nila ang ilan, habang ang iba naman ay nagtatakbo palayo, hawak ang kanilang tiyan. Nagawa natin ulit. Sigaw ni Katuring habang nagtatawanan sila. Hindi nila tayo matatalo sa lason at lambanog. Sa gabing iyon, matagumpay nilang nadagdagan ang kanilang mga nahuling aswang. Ngunit ang bawat tagumpay ay nagdadala ng mas malaking hamon, at handa silang harapin ito. Sa tulong ng kanilang lambanog at diskarte. Ika-6 na kabanata, Iba't ibang patibong.
Habang pauwi ang tatlo mula sa gubat, dala ang kanilang kwento ng tagumpay, hindi maiwasan ang pakiramdam na parang masyadong madali ang lahat. Napansin nila na tila may kulang, hindi lahat ng aswang ay mahuhuli sa parehong paraan. Alam mo, masyado ng maraming lambanog ang nagamit natin, wika ni Katuring habang inaayos ang kanyang salakot. Baka naman isipin ng mga tao na puro tayo pag-iinom. Tama ka, sagot ni Mang Simeon habang hinahasa ang kanyang itak. Kailangan natin ng mas kakaibang bitag na hindi nila inaasahan. Kakaibang bitag? Paano iyon? Tanong ni Ingo habang humihigop ng kape na hinaluan niya ng lambanog. Baka mas maganda kung magdala tayo ng maraming bagay na magpapasakit sa ulo nila. Napaisip ang tatlo. Sa kanilang talakayan, napag-usapan nila ang mga bitag na ginagamit noong unang panahon para sa mga ligaw na hayop. Napagdesisyonan nilang subukan ang ilan sa mga ito, pero syempre, may dagdag na kakaibang diskarte. Ang unang bitag, ang kawayan at ang kampana. Sa unang gabi, nagtayo sila ng isang malaking bitag na gawa sa kawayan. Ang konsepto nito ay simple, kapag natapakan ng aswang ang lubid, babagsak ang kawayan na puno ng kampana. Sa ingay, magugulat ang aswang at hindi ito makakagalaw agad. Habang inaayos ang bitag, hindi maiwasang magkaproblema ang tatlo. Nadula si Ingo habang hinahatak ang lubid, at biglang bumagsak ang kawayan kasama ang mga kampana. Ano ba yan? Ang ingay-ingay. Reklamo ni Katuring habang tinutulungan si Ingo. Pasensya na. Madulas kasi, sagot ni Ingo. Nang maayos na nila ang bitag, nagkubli sila sa likod ng mga puno. Ilang saglit lang, may narinig silang kaluskos. Dumating ang isang aswang, ngunit tila nag-aalangan ito sa bawat hakbang. Napatingin ang tatlo. Mukhang matalino ang isang ito, bulong ni Mang Simeon. Bigla nitong natapakan ang lubid. Bumagsak ang kawayan, at ang ingay ng kampana ay umalangaw-ngaw sa gubat. Sa sobrang gulat, napasigaw ang aswang at natapilok, tumakbo palayo, at nahulog sa isang hukay na ginawa ng tatlo bilang pangalawang bitag. Aba, may plano pala talaga tayo. Sigaw ni Ingo habang nagtatawanan. Nang sumunod na gabi, napagdesisyonan nilang gumamit ng kakaibang pain, mga malansang isda. Ayon sa alamat, hindi gusto ng aswang ang amoy nito. Itinali nila ang mga isda sa isang sanga at inilagay ito malapit sa isang lambat. Habang naghihintay, hindi naiwasang mapangiwi ang tatlo sa amoy. Ano ba ito? Parang tayo na ang napeperwisyo ng amoy. Reklamo ni Ingo. Tahimik ka lang, wika ni Katuring. Malapit na yan. At dumating nga ang isang aswang. Tila naakit ito ng kakaibang amoy, ngunit bigla itong napanganga at nagsimulang umubo. Sa kalituhan nito, hindi nito napansin ang lambat na nakahanda. Sa isang mabilis na galaw, nahulog ang lambat at nakulong ito. Ayos! Panalo na naman tayo! Sigaw ni Mang Simeon. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pagdiriwang, biglang sinira ang lambat, at nakatakas ang aswang. Naiwan sila, nagkatinginan. Mukhang kailangan pa nating mag-improve, sabi ni Katuring habang umiinom. Ang bagong hamon. Habang mas maraming gabi ang nagdaraan, napansin nila na hindi lahat ng aswang ay madaling mahuli. Ang iba ay mas matalino, mas mabilis, at mas mapanlinlang. Napagdesisyonan nilang pagbutihin pa ang kanilang mga plano at gumawa ng mas kakaibang mga bitag. Tandaan nyo, sabi ni Katuring. Hindi pwedeng puro tayo swerte. Kailangan din ng tamang diskarte. At sa kabila ng kanilang mga palpak na plano, patuloy silang naging inspirasyon sa baryo, mga matatanda na hindi natatakot sumubok, kahit na ang kalaban ay mas nakakatakot pa kaysa sa kanilang mga inaakala. Ika-7 kabanata, ang gabi ng pagtutok. Sa sumunod na gabi, mas pinili ng tatlo na gawing mas kakaiba, at komplikado ang kanilang mga bitag. Gamit ang natutunan mula sa kanilang nakaraang mga karanasan,
Naghanda sila ng dalawang bagong patibong, ang isa ay para manakot, at ang isa ay para tumigil sa pagtakas ang aswang. Ang mga aswang, mahilig sa sariwang dugo, sabi ni Katuring habang itinatali ang isang patay na manok sa dulo ng mahabang kawayan. Pero paano kung ang makuha nila, puro balahibo? E ano naman ang silbi niyan? Tanong ni Mang Simeon habang nakaupo sa malaking bato, may hawak na lata ng mantika. Ito ang plano, sagot ni Katuring. Ang patay na manok na ito, may palaman na sili. Kapag kinain nila, matutokso silang tumakbo para maghanap ng tubig. Kapag nangyari iyon, mapupunta sila sa pangalawang bitag. Ang talino mo talaga, sabi ni Ingo habang tumatawa. Pero paano kung hindi nila kainin ang sili? Napahinto si Katuring. E di bahala na. Inilagay nila ang bitag malapit sa malaking puno ng balete, na madalas binabanggit sa mga alamat na taguan ng mga engkanto at aswang. Nagkubli sila sa likod ng malalaking batuhan, at hinintay lumalim ang gabi. Makalipas ang ilang oras, narinig nila ang mahinang yabag mula sa kagubatan. Bigla silang napatigil sa paghinga, nang makita ang hugis ng isang nilalang, matangkad, payat, at may matutulis na kuko. Lumapit ito sa patibong ng manok. Ayan na, bulong ni Katuring habang hawak ang lubod na nakakabit sa bitag. Dahan-dahang dinampot ng aswang ang manok. Sa isang mabilis na galaw, hinila nito ang kawayan, ngunit biglang sumambulat ang balahibo ng manok sa mukha nito. Napasigaw ang aswang sa gulat, at napaatras ito, napadiretso sa pangalawang bitag, isang lambat na puno ng tinik. Ayos! Sigaw ni Ingo habang nagtatalon sa tuwa. Ngunit sa sobrang saya, nadula si Ingo at gamulong sa tabi ng aswang. Nagulantang ang aswang at napatingin sa kanya. Sa halip na umatake, tila nagulat din ang nilalang kay Ingo. Dalawa tayong nalansi ng bitag. Magbabayad ang mga taong gumawa nito, wika ng aswang. Habang unti-unting bumabangon. Tumango na lang si Ingo, at nagpanggap na rin bilang aswang. Si Katuring at Simeon ay nagtatawanan. Dahil hindi pinagkamalang aswang si Ingo. Sa totoo lang. Mukhang matandang aswang naman talaga si Ingo sa personal. Sa kalagitnaan ng pagtatawanan, biglang umubo ang aswang, tila naapektuhan ng amoy, ng sili, sa manok. Hindi nito napansin na nasa gilid pa ito ng isang mas malaking patibong, na nilagyan ni Mang Simeon ng maraming mga buto ng bayabas. Habang nagtatangka itong umalis, nadulas ito sa mga buto, at nahulog sa isang hukay na may tubig. Huli ka! Sigaw ni Katuring habang tumakbo papunta sa hukay. Ngunit bago pa sila makalapit, biglang nagbago ng anyo ang aswang, naging isang malaking baboy damo, at tumalon palabas ng hukay. Takbo! Sigaw ni Mang Simeon habang hawak ang itak. Sa kanilang pagtakbo, nadapa si Ingo, ngunit biglang tumigil ang baboy damo sa paghabol nang makita ang bote ng lambanog na dala ni Ingo. Dinilaan nito ang bote at biglang nagbago ng anyo pabalik sa tao. Sa takot, binitawan ni Ingo ang bote. Nahilo ang aswang sa amoy, at tumakbo palayo. Pagbalik sa kanilang kubo, napagtanto nilang mas komplikado at mas matalino ang mga aswang kaysa sa kanilang inakala. Kailangan natin ng mas matinong plano, sabi ni Katuring habang nilalagyan ng yelo ang kanyang sugat sa tuhod. Oo nga, sagot ni Ingo, pero sa totoo lang, ang lambanog pala ang tunay na bitag. Nagtawanan silang tatlo. Ika-8 kabanata, Scarecrow at Suka. Sa pagbabalik sa kanilang kubo, nagpasya ang tatlong matanda na gawing mas kakaiba at nakakagulat ang kanilang susunod na plano. Hindi na sapat ang lambanog at manok. Kailangan nila ng bitag na hindi lang papatay sa aswang kundi magpapaisip din dito kung dapat pa bang kumain ng tao. Maglagay tayo ng mga pekeng katawan, suhestyon ni Mang Simeon habang nilalaro ang lumang posporo. Mga unan at sako na mukhang tao pero may sorpresa sa loob. Sorpresa? Anong klase? Tanong ni Ingo habang inuubos ang natitirang laman ng kanilang lambanog. Sili ulit. O baka naman pulbora na para sumabog.
Dagdag ni Katuring, na tumawa ng malakas. Hindi, sabi ni Mang Simeon. Palamanan natin ng durog na bawang at suka. Alam nating ayaw nila ng bawang, at ang suka. Kinabukasan, naglakad ang tatlo patungo sa pamilihan ng baryo upang bumili ng bawang at iba pang kailangan. Sa init ng araw, pawis na ang tatlo, lalo na't malayo ang pamilihan mula sa kanilang kubo. Bakit ba kasi dito pa tayo bumili? Ang layo-layo. Reklamo ni Ingo habang hinihipan ang salakot niyang puno ng alikabok. E saan pa? Ayaw mo namang pumunta sa bayan, mas mahal doon, sagot ni Katuring habang hawak ang isang bayong. Pagdating nila sa tindahan, naabutan nila si Aling Celia, ang tindera. Napansin nito agad ang tatlong matanda at nagtanong, ano na naman ang binabalak ninyo? Bakit ang dami ninyong binibiling bawang? Aling Celia, gagamitin namin sa pagluluto, sagot ni Mang Simeon habang iniwas ang tingin. Talaga ba? O pangbitag na naman sa aswang? Tanong ng tindera na tila nakakunot ang noo. Huwag na kayong magulo, baka kayo pa ang mapahamak. Hindi na sumagot ang tatlo at agad na binayaran ang bawang. Ngunit sa pag-uwi, nalaglag ang ilan sa kanilang baniling bawang sa daan. Habang pinupulot ito ni Ingo, nakasalubong nila ang isang grupo ng mga kabataan. Lolo, ano yan? Para sa vampire. Tanong ng isa, sabay tawa. Hindi vampire, aswang. At huwag kayong magtatawa-tawa dyan, baka kayo ang unang kunin, sagot ni Katuring, sabay kindat na nagpatigil sa tawanan ng mga bata. Sa wakas, nakabalik sila sa kubo at agad na abala sa paggawa ng kanilang pinakabagong bitag. Gumamit sila ng mga sako at nilagyan ng mga basahan sa loob upang magmukhang katawan ng tao. Nilagyan nila ito ng maraming bawang, suka, at pati na rin ng ilang lumang damit na may amoy lambanog. Kapag naamoy ito ng aswang, maguguluhan siya. Hindi niya alam kung tao ba talaga ito o hindi, paliwanag ni Mang Simeon habang inaayos ang mga sako. Inilagay nila ang mga pekeng katawan sa ilalim ng isang puno ng mangga, malapit sa kanilang bitag. Sa tabi nito, naglagay sila ng malaking hukay na tinakpan ng mga dahon, at nilagyan ng langis upang madulas ang sinumang daraan. Gabi na, nang maghintay ang tatlo sa likod ng mga damuhan. Hindi nagtagal, narinig nila ang mga yabag na tila nanggagaling sa kagubatan. Lumapit ang nilalang na may mahabang dila at matutulis na kuko. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa dilim, at ang mga ngipin nito ay parang mga pangil ng lobo. Ayan na, bulong ni Katuring habang hawak ang lubid ng bitag. Lumapit ang aswang sa mga pekeng katawan. Dinilaan nito ang isa sa mga sako, at biglang napangiwi. Ano to? Bakit parang bawang? Sinubukan nitong buksan ang sako gamit ang kanyang kuko, ngunit sumabog ang amoy ng suka at bawang sa mukha nito. Napasigaw ang aswang, at sa sobrang gulat ay umatras ito, at napunta sa hukay. Huli ka! Sigaw ni Ingo habang hinila ang lubid upang masarhan ang hukay. Ngunit hindi inaasahan ng tatlo na may kakayahan ang aswang na maganyo bilang maliit na hayop. Bigla itong naging isang malaking uwak at lumipad palabas ng hukay. Hala! Anong gagawin natin? Tanong ni Mang Simeon habang hinahabol ng tingin ang uwak. Relax lang, sabi ni Katuring. Ang bitag natin, hindi lang isa. Habang lumilipad ang uwak palayo, biglang sumabot ito sa isang lambat na may nakakapit na mga tuyong dahon na may bawang. Pumalag ang aswang, ngunit hindi nito natanggal ang lambat. Bumagsak ito sa lupa, at sa wakas ay nakuha nila ang pagkakataon na lapitan ito. Huwag kang gagalaw. Sigaw ni Ingo habang dala ang isang bote ng suka. Alam mo bang ito ang paborito naming pampulutan? Huwag niyo akong kainin. Sigaw ng aswang habang nagpupumiglas. Hindi na ako kakain ng tao, pangako. Teka, sabi ni Katuring habang nagtataka. Ba't parang takot na takot ka sa amoy ng suka? Hindi umimik ang aswang. Ayaw niyang malaman ang kanyang kahinaan. Sa sobrang tawa ng tatlo,
Halos mabatiwan nila ang lambat. Ngunit hindi nila pinakawalan ang aswang. Napagdesisyonan nilang bitbitin ito pabalik sa kanilang kubo para kausapin ng mas maayos. Kung gusto mong mabuhay, sabi ni Mang Simeon, tulungan mo kaming hanapin ang iba pang aswang sa lugar na ito. Sige. Basta huwag lang suka. Sagot ng aswang habang nakatingin sa bote na hawak ni Ingo. Sa gabing iyon, hindi lang sila nakahuli ng aswang, nakahanap pa sila ng bagong paraan upang gamitin ang kanilang talino laban sa mga nilalang ng dilim. Ngunit alam nilang ang tunay na laban ay nasa susunod pa, at mas maraming aswang ang darating. Ika-9 na kabanata. Ang huling pagsubok. Matapos nilang makuha ang pangakong tulong mula sa aswang na nahuli nila, nagsimula silang magplano ng mas malawakang operasyon laban sa iba pang aswang sa baryo. Ngunit alam nilang hindi nila ito magagawa ng sila lang. Kinailangan nilang magtiwala sa kanilang bagong bihag, at gamitin ang kaalaman nito tungkol sa mga kahinaan ng iba pang aswang. Bago magsimula ang kanilang misyon, sinubukan nilang turuan ang aswang kung paano maging maayos na kasapi ng kanilang grupo. Ang tatlo ay abala sa pagbibigay ng mga patakaran. Unang-una, sabi ni Katuring habang nakaturo sa aswang, walang kakagat sa amin. Kahit anong mangyari, walang lalapit sa amin ng may pangil na nakalabas. Pangalawa, dagdag ni Mang Simeon, kapag sinabi naming bawang, hindi bawal, kundi kailangan. Kaya magsanay ka ng maaga. Pinilit nilang painumin ng sabaw na may halong bawang ang aswang. Napangiwi ito at halos masuka. Hindi ko kaya. Para akong nasusunog. Eksakto. Kaya wag ka nang magreklamo. Masasanay ka rin, sabi ni Ingo na humigop ng kanyang lambanog. Sa kabila ng kanilang malupit na pagsasanay, unti-unting natututo ang aswang na mag-adjust. Nagawa nitong tiisin ang amoy ng bawang, bagamat halatang hirap na hirap pa rin ito. Sa gabing iyon, dinala nila ang aswang sa kagubatan kung saan may isang malaking puno ng balete. Ayon sa kanilang bihag, doon madalas nagtatago ang mga kasamahan nito. Gumawa sila ng bitag gamit ang mahahabang kawayan na may nakakabit na lambat at mga kampanilyang gawa sa baon ng nyog. Kapag dumaan sila dito, maingay ito. Magugulat sila, at doon natin sila makukulong, paliwanag ni Mang Simeon habang inaayos ang lambat. Paano kung hindi sila dumaan dito? Tanong ni Ingo habang hawak ang bote ng lambanog. Kaya nga may plan B, sabi ni Katuring. Maglalagay tayo ng pain sa kabilang gilid. Tingnan mo tong dala ko. Ibinukas ni Katuring ang isang supot na may lamang tuyo at dinikdik na sili. Kapag naamoy nila ito, siguradong lalapit sila. Teka, sabi ng aswang, baka hindi sila pumunta. Baka alam nila na may bitag. Kung ganon, ikaw ang pain, sabi ni Ingo na nagtatawa. Ikaw ang mag-aaya sa kanila dito. Pagkalipas ng ilang oras, naghintay ang tatlo habang nagtatago sa likod ng makakapal na damo. Kasama nila ang aswang na tahimik ngunit halatang kinakabahan. Bigla nilang narinig ang mga yabag na papalapit. Ang ilan sa mga kampanilya ay kumalanseng. Ayan na sila, bulong ni Katuring. Humanda na kayo. Lumapit ang tatlong aswang, lahat ay may matutulis na kuko at mapuputlang mukha. Isa sa kanila ang tumigil at nagsalita, bakit ka nandito? Akala namin wala ka na. May sorpresa ako para sa inyo. Sagot ng kanilang bihag habang pilit na ngumingiti. Ngunit bago pa makalapit ang mga aswang, biglang tumunog ng malakas ang mga kampanilya. Nagulat ang tatlo, at sa kanilang pag-atras, nahulog sila sa lambat na may bawang. Napasigaw ang mga ito habang nagpupumiglas. Ano to? Bakit parang napakaanghang? Sigaw ng isa habang pilit na tinatanggal ang lambat. Habang abala ang mga aswang sa pagkalas sa lambat, lumabas ang tatlong matanda mula sa kanilang taguan. Si Katuring ay may hawak na itak, si Mang Simeon ay may dalang bote ng suka, at si Ingo naman ay nagbitbit ng malaking sako. Huli kayo! Sigaw ni Katuring. Anong masasabi nyo ngayon? Hindi nyo kami matatalo.
Sigaw ng isa sa mga aswang, ngunit bago pa ito makakilos, binuhusan ito ni Mang Simeon ng suka. Napasigaw ito sa sakit at tuluyang nawalan ng lakas. Ipasok sa sako. Utos ni Ingo habang nilalagay ang isa sa mga aswang sa malaking sako. Ang isa naman ay tumakbo ngunit nadulas sa dinikdik na sili at tuyo. Nahulog ito sa isang hukay na puno ng tuyong dahon ng kawayan. Isa na lang. Sigaw ni Katuring habang hinahabol ang huling aswang. Ngunit sa bilis ng mga pangyayari, aksidenteng nadulas si Ingo at nahulog sa lambat. Tulungan niyo ako! Sigaw nito. Sa kabila ng kaguluhan, nagawa pa rin nilang mahuli ang huling aswang. Sa gabing iyon, 3 aswang ang nakuha nila, isang malaking tagumpay para sa 3 matanda. Pagbalik nila sa baryo, dali-dali nilang dinala ang mga bihag sa kanilang kubo. Hindi pa rin sila makapaniwala sa kanilang nagawa. Ang kanilang aswang na bihag ang nagsilbing susi sa tagumpay nila, ngunit alam nilang hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Mas marami pa sila, sabi ng bihag. Kailangan natin ng mas malalaking bitag. Oo nga, sagot ni Katuring habang umiinom ng lambanog. Pero ngayon, magpahinga muna tayo. Bukas na ang panibagong laban. At sa bawat tagay ng 3, alam nilang mas mahirap ang susunod na kabanata. Ngunit sa kanilang determinasyon, tiwala sila na kaya nilang talunin ang kahit sinong aswang na haharap sa kanila. Ika-10 kabanata. Ang problema sa bawang. Kinabukasan, napagpasyahan ni Katuring, Mang Simeon, at Ingo na magtungo sa baryo upang bumili ng bawang at iba pang gamit para sa kanilang susunod na bitag. Ngunit hindi nila inakala na pati ang simpleng pagbili ay magiging hamon. Sa kanilang pagdating, tahimik ang baryo. Kakaunti ang tao sa kalsada, at ang tindahan ni Aling Bising ay halos walang laman. Pasensya na, mga lolo, sabi ni Aling Bising habang ipinakita ang bakanteng tukador. Naubos na ang bawang. Nagkakaubusan dahil sa balitang may mga aswang na gumagala. Napakamot ng ulo si Katuring. Paano tayo gagawa ng bitag kung wala tayong bawang? Habang nag-uusap, dumaan si Lola Sela, ang kilalang manggagamot ng baryo. Kung bawang ang hanap nyo, may ilan ako sa bahay, sabi niya. Pero kailangan nyo akong tulungan. Anong tulong? Tanong ni Mang Simeon. May lumang kubo ako sa may dulo ng baryo. Hindi ko magamit dahil may kakaibang nangyayari roon. Tulungan nyo akong linisin iyon, at bibigyan ko kayo ng bawang. Walang nagawa ang 3 kundi pumayag. Pagdating nila sa kubo, napansin nila ang makakapal na damo at baging sa paligid. Habang nililinis, biglang may narinig silang kaluskos mula sa loob. Ano yon? Bulong ni Ingo habang nakahawak sa gulok. Pagpasok nila, biglang lumipad ang isang malaking paniki. Napasigaw si Ingo at natumba, nabangga ang isang lumang banga na naglalaman ng bawang. Tumilapon ang mga bawang at bumagsak sa sahig. Luminis ang hangin sa loob, at tila nawala ang bigat ng paligid. Ayos na. Salamat sa inyo, sabi ni Lola Sela. Narito ang bawang na ipinangako ko. Masaya silang umuwi dala ang sako ng bawang. Mukhang epektibo ang bawang kahit sa mga paniki, sabi ni Katuring. Pero sana sa susunod, huwag ka nang matutumba, Ingo. Nagkatawanan ang 3 habang iniisip ang kanilang susunod na plano. Ika-11 na kabanata, ang lambat at ang dilim. Pagtakas ng aswang. Nang sumunod na araw, nagpunta sila kina Turing, upang magplano ng isang bitag na hindi na basta matatakasan. Hindi pwedeng puro hukay lang, ani Katuring habang maingat na hinihigop ang mainit na kape. Kailangan natin ng bitag na walang ligtas. Lambat, sagot ni Mang Simeon na abala sa pagtatalop ng bawang. Gagawa tayo ng lambat na may wire at kawayan, tapos lagyan natin ng tinik para sigurado, hindi makakawala ang sino mang mahuhuli. Sumang-ayon si Ingo at nagsimula silang maghanda ng mga kagamitan.
Gamit ang kanilang lakas at karunungan, nagtulong-tulong silang buuin ang lambat na may mga nakalubid na alambre, at mga tinik na nakalagay sa bawat sulok nito. Sa wakas, handa na ang kanilang bagong bitag. Habang papunta sa gubat upang ilatag ang lambat, napadaan sila sa gitna ng baryo. Madilim na ang langit, ngunit may ilang tao pa ring naglalakad sa kalsada. Biglang napansin sila ng ilang kapitbahay. Aba, ano na naman ang kalokohan ng tatlong ito? Tanong ng isang babae habang hawak ang kanyang lampara. Mga lolo, baka kayo pa ang kainin ng aswang sa ginagawa niyong yan. Sigaw ng isang lalaki na may dala ng sako ng bigas. Hindi sila pinansin ng tatlo, ngunit sa loob nila, ramdam nila ang bahagyang takot at inis. Lalo silang naging determinado na ipakita sa lahat na kaya nilang harapin ang panganib. Huwag kayong mag-alala, ani Katuring. Baka sila pa ang humingi ng tulong kapag dumating ang tunay na aswang. Pagdating nila sa gubat, maingat nilang inilatag ang lambat malapit sa isang lumang punong balete. Ang lambat ay nilagyan nila ng pain, isang piraso ng karne na may halong bawang at luya. Pumwesto sila sa magkakahiwalay na lugar upang hindi sila mapansin, hawak ang kanilang mga gulok at sibat. Tahimik ang gabi. Tanging ang huni ng mga kuliglig at ihip ng hangin ang maririnig. Ngunit maya-maya, narinig nila ang kaluskos mula sa mga dahon. Tumigil sila habang pinagmamasdan ang madilim na paligid. Biglang sumulpat ang isang hugis ng nilalang sa dilim. Ang aswang ay maitim, matangkad, at may mahahabang kuko na kumikislap sa sinag ng buwan. Dahan-dahang lumapit ito sa pain. Huwag kang kikilos, bulong ni Katuring kay Ingo na mukhang nanginginig. Nang mapunta ang aswang sa lambat, biglang hinila ito ni Mang Simeon gamit ang lubid. Ngunit napakalakas ng aswang, at biglang napunit ang lambat. Tumakbo ito papunta sa kagubatan, ngunit hindi sumuko ang tatlo. Habulin natin! Sigaw ni Katuring. Tumakbo silang tatlo, hawak ang kanilang mga sandata. Humarurot ang aswang sa makapal na damo, ngunit mabilis ding kumilos si Mang Simeon at sinubukang sugatan ito gamit ang sibat. Tumama ito sa balikat ng nilalang, ngunit hindi pa rin ito tumigil. Sa kanilang paghabol, napunta sila sa isang bahagi ng gubat na puno ng mga lumang libingan. Naroon ang mga nakatiwangwang na nicho at puno ng balete na tila nababalot ng usok. Biglang huminto ang aswang at tumingin sa kanila, ang mga mata nito'y nag-aapoy sa galit. Ngayon na! Sigaw ni Katuring habang sabay-sabay silang umatake. Ngunit sa halip na labanan sila, biglang tumalon ang aswang papunta sa isang mataas na sanga ng puno at nawala sa dilim. Hingal na hingal ang tatlo. Ang bilis niya. Parang hangin, sabi ni Ingo na halos mawalan ng hininga. Huwag kayong mag-alala, babalikan natin siya. At sa gabing iyon, mas naging determinado silang tapusin ang kanilang misyon, kahit pa ang gubat ay tila unti-unting nagiging mas mapanganib sa bawat sandali. Ika-12 na kabanata, ang balete at ang lihim ng libingan. Pagkatapos ng kanilang nakakapagod na habulan, hindi napigilan ng tatlo ang mag-usap habang papauwi sa kanilang kubo. Ang lakas niya, sabi ni Mang Simeon habang tinitignan ang bahagyang nasirang lambat. Hindi sapat ang mga gamit natin. Kailangan natin ng mas matibay na bitag, wika ni Katuring. At baka panahon na rin para alamin kung bakit tila sa gubat na ito lagi silang nagpapakita. Kinabukasan, bumalik ang tatlo sa baryo upang humingi ng tulong sa isang matandang albularyo, si Apo Pilar. Kilala ito sa pagiging tagapag-ingat ng mga lihim ng lugar, kabilang na ang mga kwento ng aswang. Ano ang ginagawa niyo rito? Tanong ni Apo Pilar habang sinisindihan ang kanyang insenso. Hindi biro ang ginagalawan niyo. Apo Pilar, bakit tila dito sa gubat na ito nagtatago ang mga aswang? Tanong ni Katuring. Napabuntong hininga si Apo Pilar. Ang balete na iyon ay hindi ordinaryo. Ito ang sinasabing tagapag-ugnay ng mga nilalang ng dilim. Kung nasira nyo ang kanilang ritual o pinasok ang teritoryo nila, magagalit sila.
Ngunit maaari rin kayong makahanap ng solusyon doon. Nagkatinginan ang tatlo. Ibig niyong sabihin, Apo, kailangan nating bumalik sa lugar ng mga libingan? Tanong ni Mang Simeon. Oo, sagot ng matanda. Ngunit mag-ingat kayo. Hindi lahat ng makikita nyo roon ay kaaway. Kinagabihan, bumalik ang tatlo sa gubat. Bitbit nila ang bagong bitag na gawa sa kawayan, at lambat na pinatibay ng mga tanikala. Kasama rin ang payo ni Apo Pilar na magdala ng asin, bawang, at isang lumang krus na gawa sa kahoy. Habang papalapit sila sa balete, naramdaman nila ang kakaibang lamig ng hangin. Ang mga dahon ng puno ay tila gumagalaw kahit walang hangin, at ang lupa ay mabigat sa bawat hakbang nila. Handa na ba kayo? Tanong ni Katuring habang inihahanda ang bitag malapit sa puno. Tumango sina Mang Simeon at Ingo. Kung ito na ang paraan para matapos na ang lahat, gagawin natin. Hindi nagtagal, muling lumitaw ang aswang. Ngunit hindi na ito nag-iisa. Dalawa silang dumating, parehong may mahahabang kuko at mga mata na nagliliwanag sa dilim. Nagkatinginan ang tatlo, alam nilang delikado ang sitwasyon. Ingo, ilabas mo na ang asin. Sigaw ni Katuring habang inihahagis ang lambat. Tumama ito sa isa sa mga aswang, ngunit mabilis nitong nasira ang gilid gamit ang matutulis na kuko. Ang lakas nila. Sigaw ni Mang Simeon habang pilit na hinaharangan ang isa pang aswang gamit ang cross. Subalit, hindi ito umatras. Sa halip, iniwasan lamang nito ang krus at dumiretso kay Ingo. Tulong! Sigaw ni Ingo habang tumatakbo palayo, dala ang sisidlan ng asin. Sa kanyang pagkataranta, nadulas siya sa madamong lupa. Nang akala niya'y katapusan na, biglang bumalik si Katuring at sinunggaban ang aswang gamit ang sibat. Sugod! Sigaw ni Katuring, habang si Mang Simeon ay hinagis ang isang bote ng bawang sa pangalawang aswang. Natamaan ito sa mukha, at napasigaw sa sakit. Habang nagkakagulo, nagawa nilang ihulog ang isa sa mga aswang sa bitag. Ang tanikala ay mahigpit na kumapit sa katawan nito, at sa wakas, hindi na ito nakatakas. Ang natitirang aswang ay tumakas, ngunit naiwan ang palahaw nito na umaalingaw-ngaw sa kagubatan. Habang tinitignan nila ang nahuling aswang, napansin nila ang kakaibang marka sa balat nito. Ito ba ang tanda ng isang lider? Tanong ni Katuring. Hindi ko alam, sagot ni Mang Simeon. Pero iisa lang ang sigurado ko. Babalik tayo bukas. Sa gabing iyon, napatunayan nilang mas malalim pa ang koneksyon ng balete sa mga nilalang ng dilim. Ngunit handa silang harapin ang mga susunod na pagsubok, kahit pa ang ibig sabihin nito ay harapin ang mismong pinagtataguan ng mga aswang. Ika-13 na kabanata. Bawang. Habang pauwi, dumaan muna sila sa palengke upang bumili ng dagdag na gamit, ngunit nauwi ito sa isang aberya. Sa tindahan ng pampalasa, kaagad na nagtanong si Mang Simeon, Manang, magkano ang bawang nyo? 50, 1 kilo, sagot ng tinderang si Aling Mailing. 50. Parang nakakagulat naman ang presyo. Sagot ni Mang Simeon, na tila nag-aalala sa kanilang budget. Paano na to, baka mabawasan ang lambanog natin. Ayaw mo bang mabuhay? Tanong ni Katuring. Kung wala tayong bawang, baka tayo pa ang gawing pulutan ng mga aswang. Habang abala sa pagtatalo, napansin ni Ingo ang isang bata na hawak-hawak ang isang kumpol ng bawang. Bigla siyang bumulong, baka pwede nating hiramin sandali iyon. Ingo, huwag kang mag-aya, saway ni Mang Simeon. Ngunit bago pa man makalayo, nadula si Ingo sa basket ng kamatis at tumama ang mukha sa mesa ng tindera. Nagkahalo ang tawa at sermon mula sa kanilang mga kapitbahay na nakakita sa insidente. Habang naglalakad pa uwi, dala-dala nila ang nabiling bawang, asin, at ilang gamit para sa kanilang bagong bitag. Ngunit sa gitna ng daan, biglang sumulpot ang isang matandang lasenggo, si Mang Kaloy, na kilala sa baryo bilang kwentista. Hoy, saan kayo pupunta?
Tanong nito habang may hawak na tagay ng tuba. May misyon kami, sagot ni Katuring, na sinubukang maging seryoso. Misyon. Ang alam ko lang na misyon nyo ay magtagay kasama ng aswang. Sagot ni Mang Kaloy, na nagtawanan ang ibang tao sa paligid. Napakamot na lang ng ulo si Mang Simeon. Kung pwede lang talagang mag-inuman ang aswang, baka matagal na silang naubos. O baka tayo ang maubos, dagdag ni Ingo na pilit pinipigil ang tawa. Kinagabihan, bumalik sila sa gubat upang subukan ang kanilang bagong bitag. Gamit ang bawang na inilagay sa paligid, asin sa lupa, at isang kawayang bitag, naging abala sila sa pag-aayos. Ngunit bago pa man sila matapos, narinig nila ang kakaibang tunog mula sa kadiliman. Huwag kayong maingay. Dumarating na sila, sabi ni Katuring habang iniangat ang hawak na sibat. Biglang sumulpot ang isang aswang mula sa likod ng balete, ngunit sa halip na umatake agad, tila nag-aalangan ito dahil naamoy ang bawang. Tama ang hinala ko, bulong ni Mang Simeon, masyado tayong mabango para sa kanila. Ngunit sa pagkataranta ni Ingo, aksidenteng natapakan niya ang tali ng bitag. Nahulog ang buong lambat sa kanila imbes na sa aswang. Sumigaw si Mang Simeon habang pilit na kumakawala. Nalito ang aswang sa nakita at tumakbo palayo. Ngunit hindi nito napansin ang ikalawang bitag, isang hukay na puno ng dahon at kawayan. Sa gulat nito, nahulog ito sa butas. Akala niya nakatakas na siya, sabi ni Katuring habang tinuturo ang aswang na pilit umaakyat mula sa hukay. Habang nagtititigan sila, napansin ni Ingo ang hawak nitong bote. Mang Simeon, lambanog ba iyon? Tanong niya. Hindi. Sagot ng aswang na halatang naiinis. Pero dahil sa amoy ng bote, tila napangiwi ito. Ano ba to? Amoy suka. Sa sobrang inis, itinapon nito ang bote sa kanila, ngunit nasalag ni Katuring gamit ang sibat. Hindi ka na makakawala ngayon. Sigaw niya. Habang binubuhat nila ang nahuling aswang, napansin nilang tahimik ito at tila nagmumuni-muni. Hindi nyo ba ako pwedeng pakawalan? May trabaho pa akong hindi natatapos, sabi nito. Anong trabaho? Tanong ni Mang Simeon. Magbabantay ng libingan, sagot ng aswang. Kung wala ako, baka may manggulo doon. Napakamot ng ulo si Katuring. Parang tayo pa ang kontrabida. Sa kanilang pagbabalik sa baryo, muling napuno ng kwento ang paligid tungkol sa tatlong matanda, sa kabila ng kalituhan at kapalpakan, ay muling nakahuli ng aswang. At sa gabing iyon, may bago na naman silang plano, mas kakaibang bitag na siguradong magpapagulo sa lahat. Ika-14 na kabanata. Ang lihim ng balete. Pagkatapos ng kanilang tagumpay sa paghuli ng isang aswang, alam nilang may mas malalim pang lihim ang gubat ng balete na kailangang matuklasan. Ngunit bago sila muling bumalik, napagpasyahan nilang maghanda ng mas kakaibang bitag, at masinsinang plano. Sa kanilang pagbabalik sa baryo, muli silang nakatanggap ng samot-saring puna mula sa mga kapitbahay. Ano na naman ang plano nyo? Tanong ni Aling Rosa. Baka kayo pa ang mamatay sa gubat na yan, hindi ang mga aswang. Wala kang tiwala, sagot ni Katuring habang ini-inspeksyon ang kanilang lambat. Kung hindi dahil sa amin, baka lahat kayo ay nakain na ng aswang. O baka dahil sa kalasingan nyo, kayo ang kainin, dugtong ni Mang Ernesto, na tinawanan ng mga tao. Habang nagtatalo, lumapit si Ingo sa tindahan ni Aling Pasing upang bumili ng bawang. Ngunit dahil kilala ang tatlo sa kanilang pagiging lasenggo, tila nanlait ang tindera. Seryoso ba kayo dyan? Para sa aswang, o pampalasa lang ng pulutan? Siyempre, para sa aswang, sigaw ni Ingo, ngunit nabunggo niya ang tindera, dahilan upang magkalat ang mga bawang sa sahig. Nagtawanan ang mga tao, ngunit hindi pinansin ito ng tatlo. Alam nilang kailangang seryosohin ang kanilang misyon. Sa kanilang kubo, inihanda nila ang bagong plano. Hindi pwedeng puro lambat at kawayan lang, sabi ni Mang Simeon.
Kailangan natin ng mas nakakagulat na bitag. Tama, sang-ayon ni Katuring. Baka naman pwede nating gamitin ang makalumang bitag na may patibong na gumagalaw. Habang nag-iisip, biglang nagsalita si Ingo. Bakit hindi natin subukan ang panghuli ng baboy ramo? Malakas at matibay yon. Lagyan natin ng mga palaso para kapag pumasok sila, wala na silang kawala. Masyadong marahas, kontra ni Mang Simeon. Pero baka pwede nating gawing mas simple, katulad ng butas na puno ng bawang at asin. Kapag nahulog sila, hindi sila makakaalis. Kinagabihan, bitbit ang kanilang mga bagong bitag, bumalik ang tatlo sa gubat ng balete. Sa bawat hakbang, ramdam nila ang bigat ng hangin at ang malamig na simoy na tila bumabalot sa kanila. Tahimik ngayon, puna ni Ingo habang tinutulak ang kariton ng mga gamit. Baka alam nilang paparating tayo, sagot ni Katuring. Kaya dapat mas maingat tayo. Habang inaayos ang kanilang bitag sa paligid ng balete, hindi na iwasan ng tatlo ang mag-inuman habang naghihintay ng aswang. Para pampalakas ng loob, biro ni Mang Simeon habang hawak ang bote ng lambanog. Ngunit dahil sa lamig ng gabi at sa tagal ng kanilang paghihintay, nakatulog silang tatlo sa tabi ng kanilang mga bitag. Hindi nila namalayan na sa kalagitnaan ng gabi, may dumaan na aswang at nakapaglibot sa baryo. Sa kasawiang palad, may napinsala itong hayop at isang residente. Umaga na nang magising ang tatlo, nanlalagkit sa pawis at medyo masakit ang ulo mula sa kanilang inuman. Napansin ni Katuring ang mga bakas ng paa malapit sa kanilang bitag. Ano to? May dumaan dito. Sigaw niya habang tinitignan ang lupa. Mukhang hindi lang dumaan, sagot ni Mang Simeon habang tinitignan ang kagat ng isang hayop na iniwan malapit sa bitag. May biktima na sila. Napansin ni Ingo ang ilang residente na papalapit. Hoy! Ano bang ginawa nyo? May nadali na naman ang aswang kagabi. Hindi nakasagot ang tatlo. Alam nilang nagkulang sila, at tila lalong tumitindi ang kanilang misyon. Sa kanilang pagbalik sa baryo, napagtanto nilang hindi sapat ang kanilang mga bitag kung hindi nila tututukan ang pagbabantay. Bukas ng gabi, sabi ni Katuring, wala nang inuman. Magtutok na tayo sa pagbabantay. Hindi pwedeng paulit-ulit na lang ito. Habang nag-uusap, muling naramdaman ng tatlo ang bigat ng responsibilidad na dala ng kanilang misyon. Ang balete at ang gubat, ay may mas malalim pang lihim na kailangang tuklasin. Kabanata 15, ang huling pagplano. Pagkatapos ng kanilang nakakahiyang pagkatalo, dahil sa kalasingan, nagpa siya ang tatlo na seryosohin na ang laban. Napag-usapan nila ang malaking pagkakamali nila sa baryo habang nagkakape kinabukasan. Hindi na dapat maulit ito, ani Katuring habang tinitignan ang nagkalat nilang mga gamit mula kagabi. Sino ba kasing nagsabi na mag-inuman tayo habang naghihintay? Tanong ni Mang Simeon habang hinahaplos ang kanyang noo. Ikaw din naman ang nagdala ng lambanog. Sagot ni Ingo na abala sa pag-aayos ng kanilang lambat. Napabuntong hininga silang lahat. Bumalik muli sila kay Apo Pilar upang humingi ng payo. Nagkwento ito tungkol sa isang mahiwagang lugar sa gubat na tinatawag na Pugad ng Balete. Doon nagsasama-sama ang lahat ng aswang tuwing gabi, paliwanag ni Apo Pilar habang nilalagyan ng bawang ang isang lumang mapa. Ngunit hindi nyo ito kayang pasukin ng basta-basta. Kailangang magdala kayo ng proteksyon. Mayroon kaming lambanog. Protektado na kami dyan, pabirong sabi ni Mang Simeon, ngunit binatukan siya ni Katuring. Ang ibig niyang sabihin, bawang, asin, at mga orasyon. Dagdag ni Katuring. Nagbigay si Apo Pilar ng isang espesyal na alay, isang bote ng langis na gawa sa pinaghalong dahon ng bayabas at luya. Ilagay nyo ito sa inyong mga bitag. Mabibitag ang kahit gaano kalakas na aswang. Sa loob ng 2 araw, abala ang tatlo sa paggawa ng mas kakaibang bitag. Gamit ang payo ni Apo Pilar, gumawa sila ng mga lambat na pinahiran ng langis, patibong na gawa sa matatalim na kawayan,
at isang espesyal na kulungan na gawa sa bakal na kanilang inarkila mula sa baryo. Habang inaayos ni Ingo ang isang bitag, napansin niya ang isang bagay. Bakit parang amoy suka itong langis? Sigurado ka bang aswang ang mabibitag natin at hindi lang baboy ramo? Tumahimik ka na lang dyan, sagot ni Katuring. Hindi mo ba nakikita? Mahalaga ang bawat detalye. Bago maghating gabi, nagdesisyon ang tatlo na huwag matulog upang hindi na maulit ang pagkatalo nila. Upang manatiling gising, gumawa sila ng kakaibang paraan, hiniwa nila ang kani-kanilang daliri gamit ang patalim at pinatakan ito ng kalamansi. Napakasakit! Sigaw ni Mang Simeon habang nagpipigil ng luha. Ganito ang tamang disiplina, wika ni Katuring, na mas sanay sa sakit. Ngunit nang si Ingo na, imbes na patalim, itak ang ginamit ni Katuring. Malaki ang naging hiwa, hindi sa daliri kundi sa braso. Aba, ang sakit nito. Papatayin mo ba ako? Hindi ako aswang. Reklamo ni Ingo habang nanginginig sa sakit. Tumigil ka. Sabi ni Katuring sabay sampal kay Ingo. Bahagyang tinakpan ni Mang Simeon ang bibig nito. Upang pigilan ang ingay. Huwag kang maingay. Paparating na ang aswang. Baka mauna pa akong mamatay sa aswang. Puno na ng dugo ang braso ko, tulungan niyo muna ako, wika nito habang nanginginig sa sakit. Nagkatinginan ang tatlo, lahat kabado ngunit handa na. Tumigil muna ang reklamo ni Ingo nang marinig ang kalustos mula sa kadiliman. Biglang narinig nila ang tunog ng mga dahon na tila may naglalakad. Dahan-dahan nilang hinanda ang kanilang mga armas. Sa gitna ng dilim, lumitaw ang isang aswang na may mahabang dila at naglalaway. Heto na! Sigaw ni Mang Simeon habang hinila ang lambat. Ngunit hindi tumama ang lambat sa aswang at sa halip, napunta ito sa ulo ni Ingo. Hoy! Ako ang nahuli nyo! Reklamo ni Ingo habang nagpupumiglas. Mabilis na tumakbo si Katuring at hinagis ang bote ng langis sa aswang. Tumama ito sa katawan ng nilalang, at biglang nagliyab ang balat nito. Napasigaw ang aswang at tumakbo palayo, ngunit iniwan nito ang marka ng dugo sa lupa. Nasugatan natin siya. Sundan natin. Sigaw ni Katuring. Dahil ayaw ni Ingo maiwan, pinilit nitong tumayo kahit nanghihina at namumutla, dahil sa mga dugong nawala. Sa isip niya, parang mas malaki pa ang kanyang sugat kaysa sa aswang. Nagpatuloy ang tatlo sa pagsunod sa marka ng dugo, dala ang kanilang mga armas at bitbit ang natitirang bote ng espesyal na langis. Alam nilang ito na ang simula ng mas seryosong laban. Ang huling kabanata. Mga mandirigma ng baryo. Nang marinig nila ang kaluskos mula sa kagubatan, alam nilang hindi ito isang pangkaraniwang gabi. Ang tatlo ay nagtipon-tipon sa ilalim ng lumang balete, bitbit ang kanilang mga sandata. Hindi na sila nag-usap pa, sapagkat ramdam nila ang malamig na hangin na tila may dalang babala. Naririnig niyo ba iyon? Tanong ni Ingo habang pinapahid ang dugo sa kanyang braso, mula sa sugat na dulot ng paghiwa kanina. Oo, sagot ni Katuring, hinigpitan ang hawak sa sibat. Parang mas marami sila ngayong gabi. Hindi nagtagal, lumitaw ang 5 aswang mula sa dilim, bawat isa ay may mahahabang kuko at naglalaway habang nakatitig sa kanila. Ang kanilang mga mata ay naglalagablab, at ang amoy ng bulok na karne ay mas malakas kaysa dati. Paano natin haharapin ang 5? Tanong ni Mang Simeon, nanginginig habang hawak ang bote ng langis na may bawang. Isa-isa lang, sagot ni Katuring. Huwag kayong bibitaw. Nagsimula ang labanan. Ang unang aswang ay sumugod kay Ingo, ngunit nagawa niyang iwas-iwas ang isang lambat na may nakakabit na kawit. Tumama ito sa katawan ng nilalang, ngunit hindi ito tuluyang napigilan. Sa halip, umatras ito at muling sumugod. Samantala, si Katuring at Mang Simeon ay magkasamang humarap sa 3 aswang. Gamit ang kanilang sibat at bote ng bawang, nagawa nilang patamaan ang 2. Ngunit ang 3 aswang ay mabilis na nakalapit at muntik ng masekmal si Mang Simeon.
Simeon, yumuko ka. Sigaw ni Katuring habang hinagis ang isang maliit na supot ng asin. Tumama ito sa mukha ng aswang, na nagpasigaw dito sa sakit. Nagamit nila ang pagkakataong iyon upang umatras at magtipon muli. Ang ikalimang aswang, na tila pinuno ng grupo, ay nanatiling nakamasid mula sa itaas ng balete. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng mas malaking takot sa tatlo. Habang napapalibutan ng mga aswang, naisip ni Katuring ang kanilang huling plano. Dalhin natin sila sa hukay na ginawa natin kanina. Ano? Ang hukay na may laman ng mga patibong? Tanong ni Ingo, halos hindi makapaniwala. Oo. Walang ibang paraan. Sagot ni Katuring. Nagkunwari silang umatras papunta sa direksyon ng hukay. Ang mga aswang, dala ng kanilang kagutuman at galit, ay sumunod sa kanila. Isa-isa silang lumapit, hanggang sa maabot nila ang gilid ng hukay. Ngayon, sigaw ni Katuring habang inihagis ang huling bote ng langis na may bawang sa mga nilalang. Sa gulat ng mga aswang, nadulas ang dalawa at nahulog sa hukay na puno ng matutulis na kawayan. Ang tatlong natitirang aswang ay nagalit at muling sumugod. Ngunit sa huli, nagawa ng tatlo ang kanilang plano. Gamit ang natitirang lambat, sibat, at asin, napigilan nila ang mga aswang at tuluyang naitaboy ang mga ito. Pagod at luguan, bumalik ang tatlo sa baryo. Alam nilang natapos ang isang gabi ng pakikipaglaban, ngunit hindi nangangahulugang ligtas na ang lahat. Pagdating nila sa baryo, sinalubong sila ng kanilang mga kapitbahay na gulat sa kanilang kalagayan. Si Mang Simeon ay dala ang mga natitirang gamit, si Katuring ay halos hindi na makatayo sa pagod, at si Ingo naman ay may malaking sugat sa braso na pulang-pula at mukhang sariwa. Anong nangyari sa inyo? Tanong ng isang matandang babae habang nakaturo sa sugat ni Ingo. Agad na lumapit ang iba pa upang alalayan sila. Pero si Ingo, sa kabila ng kanyang sugat, ay buong tapang na nagsalaysay. Aba, ako nga ang nagpakita ng tapang. Alam nyo bang sinampal-sampal ko ang isa sa mga aswang? Akala niya siguro madadala niya ako, pero heto, tingnan nyo ang sugat. Isa lang yan sa mga patunay. Nagpatawa ang ilan, ngunit halata rin ang pagkamangha ng mga tao. Sinampal mo? Tanong ng isang bata, halos hindi makapaniwala. Oo. Sinampal ko ng sinampal hanggang sa bumigay. Hindi ako basta-basta susuko. Sagot ni Ingo, habang pinapahid ang dugo sa kanyang braso. Pero ang totoo, muntik na akong kainin. Kung hindi dahil sa mabilis na isip ni Katuring at sa bitag namin, baka wala na ako rito. Bakit ang laki ng sugat mo? Tanong ng isa pang kapitbahay. Eto ba, sabi ko nga nakipaglaban ako sa aswang, at nakalmot. Pero ang mahalaga, ligtas na ulit ang baryo. Habang nagkukwentuhan sila, inilapit ang isang tasa ng lambanog kay Ingo. Para sa sugat mo, sabi ng isang kapitbahay na tumatawa. Salamat, pero baka samobra naman ako sa tapang. Sagot ni Ingo, na nagdulot ng tawanan sa paligid. Sa kabila ng takot at panganib na hinarap nila, nagawa nilang gawing mas magaan ang sitwasyon. Sa huling pagkakataon, nagtipon ang buong baryo sa liwanag ng araw, na may dalang panibagong pag-asa. Ang tatlo, bagamat sugatan at pagod, ay nagpatunay na sa kabila ng kanilang edad at kahinaan, kaya pa rin nilang ipagtanggol ang kanilang komunidad. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa pakikinig. Maaari po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.